Dalawang putaheng pamilyar pero may natatanging lasa. Pagsaluhan natin dito sa Duran Farm. Kita niyo naman ang pogi nung siling haba nila. Una, dinamita na sumisipa sa anghang. Pangalawa, ang magkahalong ninamnam at pait ng beef con ang palaya. Cheers! Tag team naman ang kapuso actresses na sina Zonia Meya at Annalyn Baro sa kanilang back-to-back food trip dito sa Metro Manila. Saluhan sila sa kanilang pag-dine-in sa Italian Connection. Ang bango. Samahan din silang tuklasin kung paano ang paggawa ng chai the traditional way sa Jacob's Well. Iba yung mafe-feel mo talaga siya. Na may tika na nilino. Finally, sa mga nagnanais na magtanim ng lettuce sa kanilang mga tahanan, why don't you grow it yourself? Ang recommendation ko is follow the instructions. Huwag i-over steep ang tea kasi papait siya. Kaya sometimes I feel like maraming tao ayaw mag-try ng tea kasi yung experience nila with tea is, yun nga, mapait. In a lot of ways, tea is being drunk as a means of relaxation, focusing inwardly, and just try to appreciate life. Hello! Hello! I hope you like chai. Meron akong pin-prepare dito. There's finishing touch. Diba? Kailangan nyo. Let's try it. Ang sarap. Habang prepare pa lang ni Sir Ralph yung masala latte, napakabango. Oo nga, matamis siya. Matamis nga siya. Tapos parang sa dulo, parang may gumuguhit sa throat mo, no? Parang may spices kang malalasahan. Masarap siya. And actually, first time kong makatikim nito. And very interesting yung lasa niya. Hindi siya yung usual na tea na naiinom natin o kaya mga milk tea. Sir Ralph, bakit po masala? In direct translation sa Hindu or Sanskrit, chai means tea. And masala means mixed spices. So para siyang mixed spice tea. Pero pag busy kang tao, dito ka. Dito ka sa Yung galing sa ref na pwede mo na lang siyang ihalo. Sino ba tong si Jacob? Ikaw ba yan? Oo nga. Ihalo pa si Jacob. Jacob's Well is a character that we grew up in, listening to from Sunday school. So it's a character in the Bible. So it has a lot of biblical connotations. Sir Ralph, ano naman yung mga ino-offer niyo dito nung klaseng mga teas? For the lack of better term, I think we're still a coffee shop, but more than that, we want to be known as a tea house. So pag sinabi natin tea house, syempre, ang mga types of menu niya would be very tea forward. Although we also have coffee, pero mas limited yung menu niya. Dream ko yun na for coffee shops to have wider selections of teas kasi even though I started with coffee, hindi na rin ako kasi masyado makapag-coffee ngayon. So each time I get to visit a shop, I have a hard time choosing from the menu kasi mostly kasi nga coffee siya. So, pakita ko sa inyo kung gaano ka easy or gaano ka simple gumawa ng chai sa mga bahay niyo. So, ako ang ginagawa ko is I use 30 ml or 1 ounce. Using Jacob's Well chai. May iba't ibang po nito, parang variant nito. Yes, that's correct. So, ito is actually what you call the sweetened version or the original blend. Pero meron din tayong tinatawag na unsweetened. Personally, I like the unsweetened one better. Mainly because, yun nga, wala siyang sugar component. At the same time, para sa akin, mas lasa kasi yung spices dun sa unsweetened. Iba yung mafe-feel mo talaga siya. Na may tika na nilino. So ito, ihalo ko na yung milk. So this one is following a ratio of 1:2 for every part of chai. Ano pa bang ibang pwedeng spices na pwede nating ilagay dyan sa tea? So ito yung mga iba't ibang spices na ginagamit namin. So kanina nakita nyo yung star anise. Familiar kayo dito kasi panggawa to ng pares. Cardamom.
Ito yung, I think, less familiar, but it's in the family of ginger. So, ito, yung mga treats namin or snacks. We are trying to support local bakeries. Ito yung mga isa sa mga favorite namin. Hindi kayo familiar, kababayan or kabayan. Ito naman is, syempre, pan de coco. Yeah. So, ito, nakagawa na tayo ng sweetened siya eh. Very fast, right? So, ito is what we call pooling. So, we try to pool it. Sa India, this is what they do. Not only to cool the chai, but at the same time to introduce air. So, yun yung parang manual frothing way nila of doing it. Iba din siya, di ba? Oo, parang mas gusto ko to. Kasi walang sugar. Correct, correct. Healthy. Mas healthy. Mas hindi nakakataba. Parang ano lang Parang ito siya. pang sleep. Oh. Parang mga nakaka-relax siya. Parang Oh, siyang- thank you. Kita niyo naman ang pogi nung siling haba nila. I'm sure maraming application to. Masarap siya ipanghalo sa ipapanggulay. Bicol Express, sinigang. Pero syempre, pag may ganito kang ka-fresh, tapos ganito ka crunchy na siling haba, karamihan sa atin, dynamite. So gagawa lang tayo ng isang pasabog na recipe. With our freshly harvested na siling haba, gagawa lang tayo ng pinaka-stuffing niya. So we have here our ground meat. Haluan lang natin to ng ating onions, garlic. Lagay na natin lahat yan. Meron din tayo ditong spring onions. And lagyan natin ng pepper. Patis. Salt. Tsaka konting asukal. So, imimix lang natin to lahat para ma-distribute na maayos yung ating seasoning. So, bago natin siya i-stuff doon sa ating siling haba, try muna tayo ng siguro isang portion. Alat level niya, okay na ako. Balancing-balanse na. Pwede na natin siyang stuff. But first, prepare lang natin yung ating dynamite. Hihiwaan lang natin siya sa gitna. Not all the way. And then, ibubuka lang natin siya. So, yan lang yung hinahanap natin. And then, we'll just do the same with the rest. Kapag ang lahat ng sili natanggalan na ng buto, pwede na itong lagyan ng stuffing. Pagkatapos, balutan na ito ng lumpia wrapper. Since raw yung stuffing natin, I would wanna start cooking this nang hindi sobrang init ng mantika. Kasi ang mangyayari doon, kapag sobrang init ng mantika, masusunog yung ating wrapper, mahihilaw yung karne sa loob. So at this point, pwede na ako mag-umpisa maghango. Yung iba, let's give it around 2 to 3 more minutes. Pwede na tayo mag-serve. In 2021, I think, we started off in our own kitchen po, sa condo. We started making pizzas of our own, and then we sold it within our condo community. And then after some time, we found it profitable, and then more and more people are actually, we're getting more customers from outside the condominium. Mid-2023, around May, we opened Italian Connection. Our vision for Italian Connection was Italian comfort food, which is always affordable, hot and fresh. We wanted to become an Italian chain that is not intimidating, and we wanted to make Italian food more approachable to Filipinos. Cheers! Yes. Excited na ako. Here you go. Here's our very meaty pizza. Alam Ito mo, yung isa isa na. sa mga best seller nila, yung very meaty Pizza. Beefy lasagna. Okay. Ayan. Beefy nga.
Yung layers ng flavors, talagang the best. Ay, naku, Zonya, naalala mo ba? Ano? Puro tayo pizza, di ba? Oo. Sa Lilet Matias Attorney at Law na set natin. Grabe. Oo, mahilig kami mag-pizza, kumain ng kumain kapag naka-break. Kasi Kakain na. away ng away kay Lilet. Pagtapos mag-away, oh Lilet, ano na, kain na muna. Pagod na kami makipag-away. Kakain. After sa bunutan si Lilet, mayroon kaming segment na, oh, Pahinga bati-bati tayo? muna tayo, kain-kain muna tayo. Kaya Oo. perfect din tong Saka food kasi, na to. di ba, dun sa set natin, kailangan nasa iisang area tayong kumain. Kumain. Hindi Which is- pwede dun sa standby area talaga. Yes, So, which is good. Para may magkakasama-sama tayo bonding lahat. diba? That's Italian barbecue ribs. Ribs. So, meron siyang kasamang mashed potato, tapos meron din siyang rice. Sarap. Sarap, no? Or syempre, Walang kailangan may kanin. Ayoko nang magpanggap. Kaya pala partner talaga niya kanin. Hindi pwede mawala yung kanin sa ribs na to. Ayun. Here's your water. Maraming salamat po, Chef. Thank you, Chef. Thank you, Chef. Tingnan niyo naman yung chef ng Italian Connection, guys. O, di ba? Fresh from Italy. Italy. O, di ba? Pogi yung chef. Punta na kayo dito. Galing pa ah. magluto. Sarap magluto. Okay, yung spinach pizza. Please comment down below kung ano yung Tagalog ng spinach. Kasi hindi ko talaga alam. Sarap. Creamy. I love it. Cheesy. Ito yung shepherd's pie. Okay. Oo nga, no? Tingnan nga natin to kanong meron dito. Ooh. Ang bango. Sarap. Meaty siya, tapos creamy din na sa Creamy. cheese. And then, parang healthy din siya kasi may mga gulay, Gulay, may carrots, may corn. beans. Okay Mapapahalaw na tayo. Sarap. Lahat masarap. At dahil masarap lahat, syempre babaunin na namin to sa set. Oo. ng Lilet Matias, Attorney at Law. Naku, malapit na po yan. March 4 sa GMA Afternoon Prime. Abangan niyo po kami. Yes. Ni Zonya. Kasi napaka-grabe po ng mga Mga eksena pinagdayuan namin. Dadali na natin to kay Ate Lilet para Yes. peace offering. Sa gusto magtanim ng mga lito sa bahay, ganito po ang gagawin. Una, mag-prepare ng lupa sa kahit anong container ba o box, ganito, styro ba. Okay, punuin natin to. Itong buto na ito ay galing po sa Joy of Urban Farming. Ito po ay itatanim natin. I-prepare muna natin yung lupa. At lagyan natin ng guhit. Okay. 2, 3. Dahan-dahan lang ang paglagay, parang hindi siya masyadong marami. Diligan natin to siya ng dahan-dahan. Okay. Ilipat na natin ito sa paso. Kung mayroon kayong mga empty bottles dyan, pwede natin yung gagamitin. Ito pong lagayan na to ay pwede po sa mga maliliit na bahay. Pwede nyo isabit sa gilid ng bahay. Kaya lang ito po ay kailangan nyo ibilad siya, magtapat siya sa araw from 6 to 9 AM only. Kung ibabad nyo sa tanghaling tapat, kailangan siguraduhin nyo na madiligan yan siya ng tubig kasi malalanta siya. Ang pag-alaga nito, diligan nyo sa umaga at hapon lamang. Pero sa tingin nyo na parang wala naman kayong masyado ng mainit, dalaw-dalawin nyo rin na kitingin mo malalanta na, lagyan mo siya ng tubig. Matapos magpatubo ng lettuce, pwede mo nang subukang magluto ng recipe na natikman natin dito sa Farm to Table. And still, celebrating yung harvest nila dito sa Duran Farm.
Gagawa lang tayo ng isang mabilis na beef con ampalaya. First thing is we have our beef meat here. So gagawin natin, we've demonstrated this in the past. If you want to make your beef extra tender, pwede kayong gumawa ng technique na tinatawag nating velveting. So basically, we have our thinly sliced beef meat. We'll just add some baking soda. So more or less siguro for every half a kilo, mga half teaspoon yung gagamitin ninyo. You mix it. And we'll just season this with some oyster sauce. After our oyster sauce, konting soy sauce lang. And then our cornstarch. And then some sesame oil. So let's set this aside. Prepare na natin yung ating mga gulay. So yung ating ampalaya, tanggalin lang natin yung gitna. Then, slice lang natin. And meron na rin tayo ditong chopped garlic. Dahil dire-diretso na yung luto natin, once na painitin na natin yung ating pan, gumawa na rin tayo ng parang pinaka-sauce natin. So we have here, let's add some oyster sauce, a bit of sugar, at cornstarch. Tapos tubig. Dissolve lang natin yan. And, pwede tayo magsalang. Tinatag ko po itong Duran Farm noong year 2001. Nang mula po sa ako ay simpleng may bahay, nagtitinda ng fishbowl at malamig. Ako po ay naimbitahan ng Department of Agriculture sa isang training ng pagugulayan sa di angkop na panahon. No? Ito yung off-season vegetable. Simula po noon ay nagsimula po ako magtanim ng 1,000 square meter na kamatis. At nagtuloy-tuloy na po yun na lumawak na. Ngayon po sa kasalukuyan, ito po ay 4 na hektarya na may mga tanim na mga gulay sa Kantang Bahay Kubo. Mula po sa pagtatanim na yon ay kami po ay tinulungan din na ma-market ito direkta sa Maynila. Nagtayo kami ng mga samahan, kaya po kami ng kooperatiba, kaya po kami ay direktang nakapagsusupply sa mga malalaking palengke, mga institutional buyer. Ang Duran Farm po ay isa sa supplier ng kadiwa ng Department of Agriculture. Direkta pong inaani namin ng mga magsasaka, direkta na pong naibebenta po namin sa mga consumer sa mababang halaga dahil ito po ay hindi na dumadaan sa mga middleman. Nagtatag din po ako ng seedling business. Ito po yung pagtatanim ng mga punla na ibinebenta ko rin naman po sa mga kapwa ko magsasaka na maging kumbinyente rin ang kanilang buhay sa pagsasaka. Kami po ay meron na rin pong agro-entrepreneurship
kung saan ang agrikultura po ay makita po natin kung paano po ito maging negosyo. Hinikayat ko po na marami pong pumasok sa agrikultura dahil ang Pilipinas po ay agrikulturang bansa. Kailangan lang po natin munang matutunan sa pagitan po ng mga pagsasanay at bagamat malawak po ang ating lupain ay kakaunti po ang pumapasok dito kaya po nandito po kami para gabayan po kayo kung paano po ang agrikultura natin sa Pilipinas ay atin pong mapayabong, maging produktibo at maging kapakinabang po. So tinatawag na tayo ng apoy natin, yung wok natin. Ready na rin? Meron tayong hot wok dito, hot oil na rin. Lagay na natin yung ating beef slices. With the same pan, yung ating kamatis. Then yung ating sibuyas. And yung ating bawang. And then, yung ating ginawang sauce kanina. So again, oyster sauce lang to na may cornstarch, tsaka tubig, konting sugar. Since may cornstarch ito, kailangan nating habulin ng halo. Okay? Goods na ako sa timpla. Lagyan na natin yung ating ampalaya. And then pagkalagay natin ng ating ampalaya, isunod na rin natin yung ating nilutong beef kanina. More soy sauce. So that basically took me less than 10 minutes. Pwede na tayo mag-plate. Mga putahing sakto ang timpla, sariwa ang recados, at bunga ng sarili mong pagsisikap. Lahat ng pagkain o inumin, mas sumasarap